Ah. So, nakita ko ho kasi ron sa post ni Ka-Coffee. Eto. So, noong 4 nasa plenaryo siya sa Senado. Dating taga TV4 yan Sabi ni Ka-Coffee, kampo ni Cayetano naghuhudasan na. Paubos na sila. Susunod na si Joel. Yun. And prior to that, meron rin siyang post, J the 13th. Tapos sa GC namin, itong nila Sir Carlos Maglasang, may nagtatanong din nga na totoo ba? No? Aniya ay kasama pa ang AirPods, no? Si Congressman Eddie Villanueva. Nagpunta raw ho ng Malacanang. Again, di ko ma-confirm kung totoo to unless aminin ng Malacanang o i-deny nila yan. Pero ayon po rin sa kanila, nagpunta raw ho ng Malacanang. No? Para saan? Kaya nga ang tanong ko sakali man na bumaliktad si Joel Villanueva, tularan niya yung ginawa ni Chis Escudero. Diba? Na hindi niya makayanan yung impasse na nangyayari dahil sa kakupalan ng liderato nito ni Alan Cayetano. Ang tanong ko nga, pag bumaliktad ba siya, payag ba kayo na ituloy pa rin ang kaso? Kasi nung kwento nila Alan diba? Nila Marcoleta, na tinatakot yung mga kasama nila. Tinatarget yung miyembro ng majority bloc. Samantalang yung investigasyon, yung akusasyon, sumibol nung panahon na sila po ay mga nasa minority pa. Diba? So minority sila na akusahan. So yan, si Joel Villanueva daw. Sabi ni Ka-Coffee, ang sabi sa amin, handa na raw siya. Naku po, nakausap pala nila mga kabayan. Handa na raw siya Welcome na agad to the new majority, Kuya Jay. Magiging proud ang PUP sa gagawin mo. Naku, wala naman hong senador sa kasalukuyan na konektado o may koneksyon ng kasaysayan ng pamilya niya sa PUP. Diba? Tanging si Joel Villanueva dahil ang tatay niya ang pinakamataas na opisyal ng PUP nung kapanahunan ng tatay ni PBBM. Kilalang anti-Marcos yun. Kaya nga nakulong yun Diba? Now, balikan natin ngayon ito, si Alan. Grabe, no? Dito pa lang sa picture, may mapipil nyo na talaga kapito ko Though it's a painting or an AI, diba? Eto ho sabi niya gusto ko nang bumaba today as Senate President, sabi niya kahapon. Ang problema, eto tayo I have the duty to the Filipino people, talaga lang and to the Philippine Constitution. Nako. Ako, Alan, don't mind us. We can manage ourselves. We don't need you. Hindi ka kawalan. Kung hindi ka naman Senate President, iikot naman ang mundo ng Senado at ng taong bayan. Hindi namin kailangan na nandyan ka bilang Senate President tapos ang dala mo lang gulo katulad ng ginawa mo noon sa House of Representatives nung ikaw ang naging House Speaker ng 2020. Anong 2019 hanggang 2020 nung term sharing, di ba? Gusto ko nang bumitaw. Ayan. Sige pa, birit pa. Gusto ko nang bumitaw. Yun sabi niya I told my sister, kanina sabi ko ate, part of me wishes my 13 sila kahapon para tapos na. Tanginang yan, may pa part of me, mag-resign ka lang, tapos na ang kwento 'Di ba? Hindi naman makikialam dito ang Korte Suprema. Dahil ito po ay internal problem nila. So, may mga available kasi
na remedy. Kaya hindi makikialam ang Korte Suprema dyan. Kahit na lumitaw na mukhang meron tayong dalawang Senado, diba? Meron tayong dalawang leader ng Senado, the new majority and the old majority minority, 'di ba? 12 tapos 10 lang sila. Isa pa, Alan. Gusto ko nang bumitaw. Gusto Hayop din yung gumawa ng AI na ito eh. Oh. Baka nga ho bakla eh. Bakit? May masama ba bakla? Sagot ng ganun eh, no? Eto pa, nagbanta pa animal. Do not tempt the Filipino people, sabi niya ha, to come out in thousands and millions. We are not provoking a political crisis here. You are provoking a crisis. O may lumitaw ba? That was June 3. You were ousted. Ano nangyari? Diba? Daldal siya ng daldal nun. Live ng live. Tapos kalaunan pala, kick out. Oh. Puro puro ka-ipokritohan eh. Tama ho kayo. Diba? Puro drama. Sabi, lalaki din ako. Tapos, eto ho, inalok daw po siya na bumaba bilang Senate President. Oh. Pero, mananatiling presiding officer ng impeachment court. Diba? Kanina lang ho yan. Na inalok daw siya. Sabi niya. Ito. Kinumpirma ni APC na inalok siya. Nabubaba sa pwesto subalit siya pa rin ang presiding officer ng impeachment trial laban kay Sara. Sabi ni Cayetano na sa alok sa kanya, tiniyak na magiging presiding officer siya ng impeachment subalit kailangan niyang bumaba bilang Senate President. Bukas naman si Cayetano sa pagsasagawa ng special session kung sakaling may makuha ng 13 ang mayorya at ihalal na si Senador Win Gatchalian. Panginan yan, di magbitiw ka? Di ba? O kaya, lumipat ka sa kabila. Iboto mo si magbitiw ka, boto mo si Gatchalian para masubukan naman ang liderato ni Gatchalian. Yun po ang tunay na statement. Di ba? You tried yourself, you pushed yourself. Para subukan ka ng taong bayan, pero sabi nga sinubukan ka at napatunayang napatunayang kulang ka, alanganin ka. 'Di ba yung leadership skills hindi leadership kills ang nangyari. Nalagay mo sa panganib ang buhay ng maraming mga tao diyan sa Senado, yung gusali, 'di ba? Yung mga properties ng GSIS na iniingatan, paano kung nagkagulo, nagkasunog sa building dahil sa katarantaduhan ninyo ng the Senate was under attack. 'Di ba? Paano yun? Di dapat dun pa lang na pumalpak na siya, dapat dun pa nag-resign. Kaso uso sa Pilipinas, kapitoko. Kapag natalo ang isang politiko sa halalan, nako po, dinaya ang animal. Di ba? Ay, nako. Tapos pag nanalo, sasabihin, kaya naman nanalo yun kasi dinala ko. Pero sila yung nakikiusap. Nabitbitin. Ang buhay talaga yan, oo. So, kung, eto sabi ni PBBM ha, just to confirm, sabi ni PBBM, bukas siya doon sa special session. So, sabihin natin ngayon, etong grupo ni Gatchalian, no, ay nag-request ng special session. Kasi, ang special session, mga kabayan, ay para lamang sa legislative works. Kung meron silang pending at meron po silang unfinished business na inabutan na po ng kalandian ni Alan. Di ba? So pwede silang mag-special session. Paano pag hindi na naman dumalo sina Alan Cayetano? May quorum ba? Yes, meron pa rin quorum. Kasi meron pong inability, no, to participate na kung saan po pwede. Kasi ang pinaka-keyword dito,
yung pwedeng puwersahin ng tinatawag na Senate coercive jurisdiction. No, pwedeng ipaaresto. Puntahan si Sergeant at Arms, puntahan si Jinggoy. Hindi yan pwedeng makuha. Under na si Jinggoy ng judiciary, ng judicial department. Oh. Si Bato de la Rosa sana. 'Di ba? He's nowhere to be found. May magsasabi ba na ande si Bato nandito lang. Ito yung address. Pwede niyong arestuhin doon. Wala rin po. At wala ring senador, maging si Alan, ang magsasabi. Naaamin siya, alam niya kung nasaan. Naaamin na alam niya ang telephone number that he can contact. 'Di ba? At that day. Wala. Oh, kahit na sinabi niya ni Bato, tinawagan ako ni SP. 'Di ba? So hindi ho mangyayari yung mga 'yon. So, ang mangyayari po dito, 22 senators lang pong available. At kasi tinitignan po rito sa pag-determine po ng quorum is the availability and applicability ng Senate coercive jurisdiction. If the Senate coercive jurisdiction is not applicable dahil sa legal impediment, 'di ba? Or nasa labas ng bansa, nowhere to be found, wala talagang intensyong magpakita o anumang dahilan, 'di ba? So babawas sila doon. Day to day yan ang pag-determine yan. Kaya nga sa maraming pagkakataon, nagsisession sila ng 12 lang, 13. 12, 'di ba? Pero walang kumu-question kasi alam nila yun kung paano dinidetermine ang quorum. So kung mag-session sila, kahit wala hong 13, 12 pa rin, 'di ba? Tapos hindi naman din sisipot etong mga to, okay lang. Tuloy ang business. So kung majority ang kailangan na mag-amyenda ng mga panukalam ng mga batas ng umiiral, like yung tarification law, and tsaka yung iba pa, pati yung sa mga pa-retire na ng mga general para sa confirmation ng kanilang interim appointment. Simple majority lang o kung ilan yung nire-require ng Constitution para dyan o ng rules pag-approval, then magpo-provide po nun yung 12. Okay? Ganun lang yung kasimple. So, kaya tong sana panindigan na niya, 'di ba, na magbitiw na siya. Etong si Alan. Sir JDB. Sir JDB. Okay, from Guillermo Hen, magandang araw po sa inyo, ma'am. Sana nabasa niyo yung sagot ko sa tanong niyo doon sa inquiry ninyo tungkol sa alam ko kayo yun citizenship ni Cayetano. Sabi niya, JDB, sana nga hindi panigan ng Supreme Court sina Cayetano. Masyadong kapit sa kapangyarihan. Cayetano, ayaw ng taong bayan na manatili ka pa, diba, sa posisyon sa SP. Hindi po yan kakatigan kasi hindi nga papansinin yan, yung petition na yan. Malabo. Bakit po? Unang-una, wala naman pong legit na controversy. Ang meron po tayo, what happened was a manufactured crisis. Manufactured constitutional crisis by Alan Cayetano. Ganun po yung problema natin dyan. Right, from Samuel, yan. Pwede namang makipag-isa si Boy 10K sa new majority. Ano bang humahadlang sa kanya? Pride. 'Di ba? Pride, yun po. Yan. And magandang araw po, madam, sa inyo dyan sa Germany. Yan, wag na nga silang umattend, panggulo lang sila. 'Di ba? Kasi pwede naman ho talaga yun na umusad naman ang buhay ng Senado, mag-session nang wala sila. Okay, so pag-usapan natin yung kasunod. Teka, pwedeng mag-special session, ipatawag lahat ng senador para magkaroon ng bagong Senate President. Ang tanong po dyan, Karen, sino magpapatawag? Ba? Kung ayaw nilang sumipot. Yun Ang problema kasi, 22 na lamang yung senador natin. Okay? So 12 yung sisipot. May quorum. Kapag may quorum na, hindi na pwede, hindi na applicable
yung pagpapaaresto sa kanila. May quorum na eh. Ang purpose lang naman kasi nun, magkaroon ng quorum. Let's say, sabihin natin, 10 ayaw sumipot. Kahit isa lang ang dukutin mo doon. Kahit isa lang, dalhin mo sa Senado. Ayaw niyang pumunta ron sa session hall. Okay lang yon. Dalhin mo, kulong mo doon sa kanyang opisina. Bigyan mo ron ng pagkain, gawin mong aso sa Senado sa opisina niya. Habang may session, doon lang siya nakakulong. Isa lang ang huhulihin sa 10. Basta magkaroon ng quorum. So kung 11 po yan, let's say 11 lang po, no? Wala yung isa sa 12. No? Halimbawa, si Cheese, nagtago, aarestuhin na, nagtago. Nag-alabato na. So mangyayari 11-10. So ito hong 11, kakailanganin ngayon ito na magpa-aresto ng isa sa mga senador. So, alam nga namang si Cheese ang pahuli nila. Siyempre yung available. Ganun ang gagawin nila dyan. Ay, sinabi mo pa. Okay, pag-usapan natin.